katawan ay nahimlay na po ito. Hindi namin siya kasama ngayon, but in the spirit ay we are connected. Kaya dakilang Ama, nawa po, bigyan niyo kami ng salita ng kapayapaan at katiyakan sa gabing ito. Kasama po ang pamilya ni Tatay Kiko at ang mga kapatid at mga kapag-anak po na nandito ngayon at mga kaibigan na nakikiisa at nakikiramay sa kanila. Salamat dakilang Ama dahil na-meet namin ang aming mga kaibigan sa Caloocan, ang pamilya nito, ang pamilya po ng Cristobal. At nawa po ay yung connection namin na kung saan po ang inyong salita po ang dahilan kung bakit nakilala namin sila. Nawa po ay patuloy na buksan niyo ang puso namin sa mahalagang sinasabi po ng Bible upang kami po ay makalakad sa liwanag na higit na napakahalaga po sa panahon ito. Ito po ang aming panalangin in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo masabi ng Amen. Amen. Siguro, dahil mahilig kayo mag-browse minsan sa cellphone, isa sa mga latest, no? Para alam nyo lang, ito si Ricky Dabo, kamamatay na ngayon. At si Ricky Dabo po, no? Yung isa sa mga 2 hours ago. Wala yung At phone. may sakit siya na hindi sinasabi sa public, pero ano naman natin, ano, pag talagang panahon mo na talaga. No? At ako po'y nagre-reflect sa kaiksian ng buhay ng tao. Talagang maiksi lang ang buhay natin, no? Sabi nga po ng Bible, ang makarating ng 70 ay blessed. No? Yes. Sino na po rito yung 70 na? So, alam niyo, blessed na po kayo, no? Makarating kayo sa edad na yan. Ako po yung yung aking tatay, uncle, hindi nakarating ng 70. Talagang parang kaedad lang din ni Ricky Dabao nung mamatay sila ng 63, 64, ganyan. Kaya sabi ko nga, naghahanda na rin ako kung dahil hindi na ako humiling sa Diyos ng mahabang buhay, ang hiling ko lang kung gagamitin pa niya ako, ibuhay niya ako. So, ganun po, no? Maiksi ang buhay. Kaya nagbubulay-bulay din ako, no, na ang buhay sa lupa ay maiksi. Pero ang buhay po sa kabila, yun po yung sinasabi natin na walang hanggan. No? Everlast. At may dalawa lang pong walang hanggan eh. Sa Bible, pagbabasa po natin na buhay na walang hanggan, at yung isa po ay kamatayan walang hanggan. No? Talagang ano po, no? Dalawa po yung path, no? May dalawang daan. No? Yung sinasabing buhay at kamatayan. At nung panahon po si Tatay Kiko ay nakakapakinig ng Word of God, salita po ng Diyos, tinatanong mo po siya, Tatay Kiko, may naiintindihan po ba kayo? So sabi ni Tatay lang, gano'n lang. Gumagano lang po siya. No? Hoping, no, na nagtaka din ako, no, na sa iilang mga taon at buwan na bago po siya kunin ng Diyos, hindi po coincidence na siya po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi po ako po naniniwala, no, ang tao po, bago tayo kunin ng Diyos, mahalaga na nakapakinig ka ng salita ng Diyos, nakapagsisi ka, at tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas, no? Yung tatlong bagay na po na yung mahalaga, no? Nakapakinig ka ng Word of God, nakapag-repent ka sa iyong mga kasalanan, no? Sa ating mga tinatawag ng pagkukulang sa Diyos, at ang Panginoong Jesucristo ay naging karelasyon mo, no? Yung tatlong bagay na yun, doon kami umiikot sa Bible study nung nakasama namin si Nanay Lita at si Tatay Kiko. Yun po yung, at si Ate Joy nandun din nung nakakasama namin siya. Kaya po, ako po, nagagalak ako, no, na kapag mayroon pong isang kaluluwa na kinuha na ng Diyos, pero bago siya kinuha ay nakapakinig siya, doon masaya ako kasi alam ko na may something sa kanya na alam ko na hindi po siya ng Diyos. No? Mahalaga po yung salitang katiyakan. Sabihin nga po natin katiyakan. Katiyakan. Yan. So, pag sinabi po natin katiyakan, ibig sabihin po nun, tayo po ay confident kapag kinuha tayo ng Diyos, mamaya o ngayon, kasi nga po ang buhay hindi natin masabi, no? Naalala niyo po ba sa Esitex? Di po ba na mayroon pong isang pamilya na nakaban? Ang alam ko nakaban sila at pupunta sila sa isang
gawain po ng religion din yun no? And then, ito pong driver ng Solid North na nakatulog, na, alam niyo po yung idlik, no? At siguro, yung tapak niya ng silinda doon, mga nasa 80. Mga seconds. So, nakahinto na sa toll gate eh. Wala namang dapat insidente doon eh, nakahinto na eh, no? Pagpasok sa toll gate, no? Nakatulog lang yung driver ng Solid North. Binangga niya po yung van, yung SUV. Grabe po, no? So, 12 patay. So, atin po yung bata. Mayroon pong mga bata po yung nandun. So, nakita ko po talaga nagre-replika ko, napaka-easy ng buhay ng tao. No? Kung talagang panahon mo na, oras mo na, wala pong edad-edad. No? Tama pa so, no? Walang edad-edad. Talagang pag panahon mo na, kukunin ka na. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, katiyakan. Pag tayo po ba ay dumating na yung tinatawag na pagkuhan ng Diyos, handa ba tayo? No? At tayo po ba ay nakaprepare? At ano po ba yung sitwasyon ng ating puso? Kasi mga kapatid, sabi nga natin ang buhay sa mundo maigli, no? Pero yung ating guguguling buhay sa kapila ay mahaba. So, saan tayo pupunta, no? May dalawang path, death or life, no? Naalala ko po, no, yung habang nag-BBS po kami, sabi namin kay Tatay Kiko, ang pinakamahalaga habang buhay tayo sa mundo ay makilala natin si Jesus. So, alam niyo po, kaya may dumating na Jesus, no? Sino po dito yung nag-spend ng linggo ng pagkabuhay sa church? Yung nakapakinig ng Word of God. Meron po ba? No? So, sana po kahit mga nasa beach yung iba rito na nakapakinig tayo. Alam niyo po, ang death at yung pagkabuhay ni Jesus, yung dalawang bagay na yan, ang magbibigay sa atin ng, ng unawa, no? Kung ano ang ibig sabihin ng eternal life, no? Si Jesus nang mamatay, hindi na siya namatay sa kanyang sarili, no? Nang mamatay ang Panginoon, sabi ng Bible, ay may namatay din. At alam niyo po kung ano, ang namatay po doon, yung kasalanan ng mga tao na sumasampalataya sa kanya, no? Kaya po may sinasabi tayong identification, no? Pag tayo po ay tumingin kay Jesus sa cross, ang dapat nating makita hindi lang siya. Dapat nating makita yung kasalanan na pinatay niya sa atin. No? Kung ano yung bagay na mali sa atin, pinatay sa cross. Kasi mga kapatid, doon lang magkakaroon ng kahulugan ang krus, no? Yung kamatayan ni Jesus. Pag tumingin tayo sa cross, dapat ang makita natin doon, yung makasalanan tayo, no? Na pinatay din. Kasi mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang kasalanan para pagbayaran ay kailangan, ang sentence niyan ay death, kamatayan, no? Kaya nga namatay si Jesus dahil dinala niya ang kasalanan natin. Kaya sabi ng Bible sa atin, nakasulat na namatay si Jesus kasi dinala niya ang kasalanan ng sangkatauhan, no? Partikular ng mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, no? Pag nang mamatay ang Panginoon at namatay din tayo na kasama niya, ibig sabihin po nun, ito yung maganda, na siya'y nabuhay magmuli. Sino rin po yung muling nabuhay? Sino rin po? Tama, no? Kung na-identify tayo sa kamatayan ni Jesus, ma-identify din tayo sa kanyang resurrection. Kaya alam niyo po, no? Na mabuhay si Jesus, nabuhay din yung pag-asa natin na may eternal life kasi na-identify ako sa death ni Jesus. Mga kapatid, no? Yun po yung ibig sabihin ng cross, no? Namatay si Jesus kasi namatay din yung makasalanan nating kalikasan. Nabuhay siya para mabuhay yung bago nating pagkatao, no? Kaya yung ating identification ay si Jesus na. Amen po ba ron? So, mga kapatid, no, mahalaga po no, na tayo po ay identified sa death ni Jesus para tayo rin po ay identified sa kanyang resurrection. Alam niyo po, ganito yan. Pag identified na tayo kay Jesus, ito yung maganda. Pag tayo po ay mayroon ng faith, kilala natin si Jesus, meron na tayong personal relationship sa Kanya, ganito po yan. Ang sakit at kamatayan ay walang kapangyarihan sa atin. Amen. Naintindihan niyo po, no? Mamatay ka man sa aksidente, mamatay ka man sa sakit, ano man ang mangyari sa'yo, kapag tayo po ay identified kay Jesus, powerless
powerless ang kamatayan sa mundo. No? Sabi nga ng Bible wala nang kamandag ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Kasi identified sila sa death and resurrection ni Jesus Christ. May tanong po ako sa inyo. Sino po rito ang ina-identify niya yung kanyang sarili kay Jesus? Amen. Meron po ba? Amen. Mga kapatid, no? Kung gusto po natin ng pag-asa, eto na po yun. Pastor, gusto ko po i-identify yung aking buhay kay Jesus. Nang siya'y namatay, namatay din po yung aking sin. No? So mga kapatid, kailangan may faith tayo. Sabi nyo nga po, pananampalataya. Pananampalataya. So yan ang essence ng faith, mga kapatid. No? Kapag tayo po ay sumampalataya kay Jesus, ibig sabihin po nun ay pinapasakop na natin sa Kanya yung buhay natin. Amen po ba? Sabi ni San Pablo sa Galatians, nakalagay na hindi na ako nabubuhay, kundi si Jesus na nabubuhay sa akin. Sabi niya, no? Hindi na ako nabubuhay, sabi ni St. Paul. Nababasa niyo po ba sa Bible yun? Naririnig niyo po, ano? Sabi ni St. Paul, hindi na ako, kundi si Jesus ang nabubuhay sa akin. Alam niyo po, pag ganun yung ating ugali, yung behavior natin, yung ating mindset, at yung ating inner being, yung pagkatao natin, alam niyo po, may pag-asa tayo. Merong tinatawag na katiyakan. Kapag na kay Jesus na tayo, identified na tayo sa Kanya, mga kapatid, may katiyakan na tayo ng kaligtasan. May tanong po ako, sino po ba rito yung handang tanggapin si Jesus na kanyang Panginoon at tagapagligtas? Mahalaga po, no? Na gawin po natin yan. Kasi mga kapatid, walang ibang pag-asa kundi nasa Panginoon lang. Alam niyo po, walang pastor, walang pare, walang sino mang santo ang makapagliligtas sa atin. May isa lang pong ipinadala ang Diyos sa atin. At wala pong iba kundi ang kanyang anak. Amen po ba? Ang kanyang anak ang nag-iisang Savior ng sangkatauhan. Kaya po, no? Hindi natin iaasa sa tao ang kaligtasan kundi kay Jesus lamang. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, yan po ang essence ng Christianity, no? Kaya sa mga nagnanasa po na tanggapin si Jesus, mag-repent at handang ma-identify kay Jesus, tumayo po tayong lahat at mag-pray po tayo. Hallelujah. Praise God po. Sa pag-alala natin kay Tatay Kiko, tribute at salamat din dahil meron po tayong nagbibigay po sa atin ng kagalakan, pag-asa. Let us pray po. Father, sa buhay ni Tatay Kiko, inaalala po namin ang mabubuting bagay na kanyang ginawa nang nandito pa ang buhay niya sa mundo. Dumating ang oras na kinuha niyo na po siya dahil ito po itinatakda niyo. Walang makakapagtakdang tao kundi kayo lamang. Kung kailan kami uuwi dyan sa kabilang buhay. Pero salamat po na nang siya'y nandito pa sa lupa, ay siya'y nakapakinig ng inyong salita. At nakilala niya si Jesus. Hindi ko po alam ang laman ng kanyang puso, pero kayo ang nakakabatid. Salamat po sa access na ibinigay nyo upang ma-communicate namin kay Tatay Kiko, kay Nanay Lita, at sa iba naming kapatid sa Caloocan ang pag-asa ng mabuting balita. Kaya, Ama, ang aming panalangin, ipagkaloob niyo po ang kaaliwan at ang pag-asa sa sambahayan ni Tatay Kiko, sa family ng Cristobal, sa buong mga kamag-anak po nila at sa mga nagmamahal sa kanila, sa mga kaibigan. Dakilang Ama, nawa patuloy niyong buksan ang kanilang mga puso sa kahalagahan po ng salita na nung nabubuhay pa si Tatay Kiko'y napakinggan niya. At Ama, panalangin namin na lahat din po ng kaluluwang nandito ngayon na sila po ay binigyan nyo ng liwanag tungkol sa kahalagahan ng pananalig namin kay Jesus Christ sa aming Savior. Father, nawa buksan nyo ang puso ng mga kapatid namin para makita din nila ang kahulugan kung bakit naparito sa mundo ang aming Panginoong Jesus. Salamat po dahil may mga kaluluwa po na nag-respond sa gabing ito. At ginamit nyo po ang wake na ito ni Tatay Kiko upang kung may pag-asa siya pong tinanggap sa inyo nang siya nandito pa sa mundo, kami din po ay makita namin yung liwanag na ito, ang liwanag ng inyong biyaya. Pagpalain niyo po ang bawat kaluluwa
na nagbabalik loob at sumasampalataya kay Jesus Christ sa sandaling ito. Na nawa po ay sa kanilang pag-uwi sa kanya-kanyang tahanan at sa pakikiisa po sa pamilya po ng Cristobal at sa patuloy, Ama, na pagiging open nila sa inyong salita ay maranasan nila at maramdaman na may Diyos kami na kasama sa buhay na ito, sa aming paglalakbay, kahit po sa magulong sanlibutan. Salamat po sa mga tributes, salamat po sa aming mga narinig na mabubuting bagay na ginawa niyo sa buhay ni Tatay Kiko. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon at i-bless niyo rin po si Pastor Brother na kasama namin at ang bawat kapatid po na nakikiisa po sa gabing ito. Ito ang aming panalangin, ito ang aming sinasamo sa inyo, dakilang Ama. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen.